All about Kupang. Ang Kupang ay isa sa mga barangay na matatagpuan sa lungsod ng Muntinlupa sa timog na bahagi ng Kalakhang, Maynila. Ang pangalan nitong Kupang ay pananiniwalaang nagmula sa punong kupang o kupang Parkia timoriana, isang uri ng punong kahoy na karaniwang matatagpuan noon sa lugar. Ang kupang ay isang tahimik na pamayan ng agrikultural na binubuo ng malawak na lupain, palaisdaan at sakahan. Malapit din ito sa Laguna de Bay, kaya't ang pangingisda ay naging mahalagang bahagi ng kabuhayan ng mga unang naninirahan dito. Ngayon, alamin natin ang current officials, ang mga nakaupo ngayon sa kabinete o nakaupo sa pamahalaan ng barangay ng Kupang. Hello everyone, my name is Justin Severino and I'll walk you through Barangay Kupang current officials. In every community, leadership plays an important role in shaping progress and unity. In Barangay Kupang, Muntinlupa City, elected officials serve as the bridge between the government and the people. At the center of this leadership is Barangay Chairwoman Luvi Pagsisihan Constantino. As the head of the barangay, she leads with the goal of maintaining unity and organized governance. Her platforms focuses on strengthening community programs and ensuring that public services are accessible to everyone. She ran for the office to continue serving the residents of Barangay Kupang and was elected through the trust and votes of the people. Supporting her with the members of Sangguniang Barangay: Kagawad Agda Berlin, Kagawad Soriano Marian, Kagawad Aquino Mark Aaron, Kagawad Sikat Leticia, Kagawad Aquino Aldrin, Kagawad Diaz Jose, and Kagawad Mitrilio Davis. These councilors work behind the scene to create policies, approve projects, and oversee different committees such as peace and order, health, infrastructure, and social welfare. They run with the goal of contributing to the improvement of the barangay and were elected by the community to fulfill that responsibility. Good day everyone, my name is Jillian May Arambuyong. Today, I am going to report about the SK Kagawad in Barangay Kupang. Representing the youth is led by SK Chairperson Mark Ian Garcia Papa. He carries the voice of the younger generation. His platform centers on youth empowerment, sports, programs, leadership, training, and community participation. Through the votes of the youth, he was chosen to lead and represent their sector. Together with Barangay Youth Official Lopena Mika, De La Cruz Jane, Constantino Yuan, Gumaraw Joyce Raika, Pagdato Marian, Vizcara Hendrik, and last, Arevalo Chales. This official formed the leadership of the Barangay Kupang through the mandate given by the voters. They have hold the responsibility guiding the community toward development, unity, and better public service. Oh, ano? Nakikinig ka pa ba? Kung nakikinig ka pa, that's good. Kasi ngayon, dadako naman tayo sa kultura, paniniwala, at kaugalian at lalong-lalo na ang tradisyon ng mga taga Kupang, Muntinlupa City. Ang Barangay Kupang sa Muntinlupa ay isa sa mga pinakamatandang pamayanan sa lungsod dahil ito ay matatagpuan sa tabi ng Laguna de Bay. Ang kultura nito ay pinaghalo-halong tradisyong mangingisda, pagpapahalaga sa relihiyon, at modernong pamumuhay dahil sa pag-unlad ng Alabang area. Narito ang mga mahalagang aspeto ng kultura at tradisyon ng Barangay Kupang. Sa paniniwala at relihiyon, gaya ng maraming lugar sa Pilipinas, malakas ang debosyon ng mga taga-Kupang sa Katolisismo. Kapistahan ni San Nicolas de Tolentino na si San Nicolas ay ang tinuturing na patron ng barangay. Ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing September 10. Pista ng Bayan.
tuwing pista makikita ang tradisyon ng karakol. Ito ay isang uri ng sayaw at panalangin ng pagbabasbas ng tinapay o ang tinatawag nilang Bread of Saint Nicholas na pinaniniwalaang nagbibigay ng kagalingan sa may sakit. Pangalawa ay ang tradisyonal salawa o tradisyon salawa, Laguna de Bay. Bago pa naging industrialisado ang Muntinlupa, pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Kupang. Pag-aalaga sa lawa dahil bahagi ng kanilang practice ang paggalang sa Laguna de Bay. Bagamat marami na nagtatrabaho sa mga opisina at pabrika ngayon, nananatili ang mga community fish pens at ang pagpapahalaga sa yamang dagat. Kalawa, syempre ang bayanihan. Hindi lamang sa Muntinlupa ngunit ang bayanihan, kilala ang Pilipino dyan. Sumatotal, ang mga taga-barangay Kupang ay kilala din sa kanilang bayanihan. Karaniwan pa rin ang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay lalo na sa mga interior na bahagi ng barangay tuwing may okasyon gaya ng binyag, kasal o kahit lamay. Ang kanilang mga kaugalian at pagdiriwang ay iba-iba. Merong serenata at banda. Tuwing besperas ng pista, tradisyon ang pagkakaroon ng serenata o paligsahan ng mga brass band. Isa itong nagpapakita ng husay sa musika na ipinamana ng mga naunang henerasyon. Next ay ang Pasko sa Kupang. Kilala ang Muntinlupa sa mga makukulay na pailaw. Sa Kupang, karaniwang nagkakaisa ang mga homeowners associations at ang barangay council para sa mga lighting, ceremonies, at community feeding programs. At next ay ang pagkain at lokal na practice, native delicacies. Madalas makakita sa mga handaan ng mga pagkain mula sa lawa gaya ng ayungin o kanduli. Hindi rin nawawala ang mga kakanin gaya ng sapin-sapin at bibingka na karaniwang itinitinda malapit sa simbahan. Ang sumusunod ay ang kanilang modernong kultura o ang pagbabago sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. Dahil ang Kupang ay tahanan din ng mga malalaking subdivision gaya ng Hillsborough at mga business zones, nagkaroon ng dual culture ang lugar, tradisyonal at moderno. Sa tradisyonal, ang mga lumang pamilya na nananatili sa mga orihinal na kalsada ng Kupang ay sila ang mga kadalasang nangingisda pa rin sa lawa. Sila ang kadalasang gumagawa pa din ng mga tradisyonal na pakikitungo at pakikipag-ugnay sa kalikasan at sa kanilang uri ng pamumuhay. Sa modernong kultura o ang pagbabago, dito makikita ang pagbuklod ng mga taong nasa tradisyonal pa rin na paggawa sa buhay at ang modernong bahagi nito. Dahil ang Kupang ay tahanan din ng mga malalaking subdivision gaya ng Hillsborough at mga business zones, nagkaroon ng dual culture ang lugar. Tradisyonal, ang mga lumang pamilya na nananatili sa mga orihinal na kalsada ng Kupang. Samantalang ang moderno naman ay ang mga bagong residente na bahagi ng urban lifestyle ng Muntinlupa. Alam niyo ba na ang pangalang Kupang ay hango sa puno ng kupang o ang scientific name ay Parkia temoriana na dati ay madaming tumutubo sa lugar na ito. Ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng kanilang pangalan ay bahagi ng kanilang lokal na pagkakakilanlan. Kasaysayan ay pinapakuluan at kinakain ng mga unang nanirahan dito. Isa pa, alam niyo ba na sa Barangay Kupang, Muntinlupa City ay merong alamat ng milagrosong kahoy? Hindi niyo alam yon, no? Anyway, ayon sa lokal na tradisyong relihiyoso, ang mga patron ng Kupang, Sukat at Alabang ay konektado ng isang milagrosong kahoy na natagpuan noong 1800s. Ang kahoy ay sinasabing inukit upang maging 3 estatwa. San Nicolas de Tolentino na ibinigay sa Kupang, Santo Domingo de Guzman na ibinigay sa Sukat, San Roque na ibinigay sa Alabang. Ito ang dahilan kung bakit ang 3 barangay
tinatawag ding triumvirate ng Muntinlupa. Next, alam nyo ba na sa Barangay Kupang, Muntinlupa City, eco-friendly ang kabuhayan nila? Kilala ang komunidad sa kanilang water lily handcrafts. Sa halip na hayaang bumara ang mga water lily sa Laguna de Bay, inani ito ng mga lokal na artesano upang gawing mga recycled at modernong disenyo ng mga bag, basket at lalagyan. And tirahan ng mga tanyag na personalidad ang Barangay Kupang, Muntinlupa City. May kakilala ka ba? Anyway, dahil tahanan ito ng mga ilan sa pinaka-eksklusibong gated community sa bansa, ang Kupang ay naging tahanan ng ilang mga tanyag na Pilipino, kabilang si Francisco Bobby Manyosa. Si Francisco Bobby Manyosa ay isang national artist for architecture. Next ay si Michael Christian Martinez. Si Michael Christian Martinez ay ang unang Olympic figure skater mula sa Southeast Asia. Hindi lang yan, ang Barangay Kupang, Muntinlupa City ay ang Banyahan Festival. Dito makikita ang Banyahan Festival. Tuwing September 10, ipinagdiriwang ng barangay ang Banyahan Festival bilang parangal kay San Nicolas de Tolentino. Hindi lamang ito pista ng relihiyon, tampok dito ang street dancing na katulad ng ati-atihan, na espesyal na dinisenyo upang kilalanin ang mga baklad or fish pens na tradisyonal na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao noon at magpasa hanggang ngayon. May natutunan ka ba? Tandaan mo yan kasi magtatanong kami mamaya. Good day everyone, my name is Micaela Molina along with Mr. John Ray Santicardo, and we're going to introduce to you the tourist destinations and notable places in Kupang, Muntinlupa. The first place that we're going to introduce to you is the San Nicolas de Tolentino Parish Church. The San Nicolas de Tolentino Parish Church is one of the main Roman Catholic churches located in Barangay Kupang, Muntinlupa City. It serves as an important religious and spiritual center for the local community. The church plays a significant role in preserving faith traditions, celebrating fiestas, and hosting major religious events. Aside from being a place of worship, it is also considered as a cultural landmark in the barangay. Good day, I'm Ricardo John Racing. The second is Hillsborough Aqua Park. Hillsborough Aqua Park is a private recreational water facility located within the Hillsborough Alabang community in Barangay Kupang. It is known for providing leisure and relaxation activities for families and residents. The aqua parks contributes to the recreational appeal of the area and highlights the presence of residential lifestyle and development in Kupang. Lastly is the Mangangati River. The Mangangati River is one of the major river systems in Muntinlupa City. Although its headwaters originate from the upland areas of Ayala Alabang and Nalabang, the river flows through Barangay Kupang before draining into Laguna de Bay. Because of this, Kupang plays an important role in the river's environmental and drainage system. The river contributes to the natural landscape of the barangay and its significance in discussions about flood control and environmental management. That's all for the tourist destinations and notable places in Kupang, Muntinlupa.